Sa isang payapang baryo na napapaligiran ng luntiang kabundukan at malalawak na palayan, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Lira. Siya ay 22 taong gulang, payak ang pamumuhay, at kilala sa kanilang lugar bilang mabait, masipag, at mapagbigay kahit kakaunti lamang ang kanyang tinatangkilik sa buhay. Maagang naulila si Lira sa kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay matagal nang may karamdaman, kaya siya na ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Tuwing madaling araw, ay pumupunta siya sa bukid upang magtanim at mag-ani ng gulay na kanyang ibinebenta sa palengke. Hindi kalakihan ang kanyang kinikita, ngunit sapat lamang upang maipambili ng pagkain at gamot ng kanyang ina. Marami sa baryo ang humahanga sa kanyang sipag, ngunit mayroon ding nagsasabing napakasimple niya at masyado siyang madaling maawa sa kapwa. Madalas kasi siyang nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom kahit kapos din siya. Isang umaga, habang papunta siya sa palengke, napansin niyang makulimlim ang langit. Mahina ang hangin at tila may paparating na ulan. Dali-dali siyang naglakad upang hindi maabutan. Sa gilid ng daan ay nakita niya ang isang matandang pulubi. Nakasuot ito ng lumang damit na halos punit-punit na. Mahaba ang puting balbas nito at nanginginig sa ginaw. Nakayuko lamang ito habang nakalahad ang nanginginig na kamay. Maraming dumaraan ngunit walang pumapansin. Ang iba ay umiiling lamang. Samantalang ang iba ay umiiwas na parang wala silang nakita. Huminto si Lira. Hindi niya agad inisip kung gaano karami ang perang dala niya. Ang una niyang naisip ay kung gaano kagutom ang matanda. Lumapit siya at marahang ngumiti. "Lolo, kumain na po ba kayo?" Dahan-dahang umiling ang matanda. "Wala pa, Hija." Binuksan ni Lira ang kanyang maliit na basket. Ang baon sana niyang tinapay at nilagang itlog para sa maghapon ay inilabas niya. "Inyo na po ito." Nanlaki ang mata ng matanda. "Sigurado ka ba? Mukhang iyan na rin ang pagkain mo." Ngumiti lamang si Lira. "Makakakain pa naman ako mamaya, pero kayo po, mukhang matagal na kayong walang laman ng tiyan." Tinanggap ng matanda ang pagkain habang nangingilid ang kanyang mga luha. "Hindi mo ako kilala. Hindi na po mahalaga iyon. Bakit mo ako tinulungan? Dahil nangangailangan kayo." Tahimik na napangiti ang matanda bago nagsimulang kumain. Pagkatapos ay iniabot ni Lira ang maliit niyang bote ng tubig. "Ito rin po." Halos maiyak ang matanda. "Napakabuti mong bata." "Wala pong anuman." Nang magpatuloy si Lira sa paglalakad ay hindi na niya napansing matamang nakatingin ang matanda sa kanyang likuran. May kakaibang ningning ang mga mata nito, ngunit agad ding nawala. Pagdating sa palengke ay hindi naging maganda ang bentahan. Kaunti lamang ang bumili ng kanyang mga gulay. Nang matapos ang buong araw ay halos kalahati lamang ng karaniwang kita niya ang naiuwi. Habang pauwi ay naisip niyang sana'y hindi muna niya ibinigay ang baon. Ngunit agad din niyang itinaboy ang ganoong isipin. Hindi bale, mas mahalaga na may nakain ang matanda. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang ina. "Kumusta ang benta?" "Hindi po gaanong maganda." "May kinain ka ba?" Ngumiti si Lira. "Opo." Hindi na niya sinabi ang totoo upang hindi mag-alala ang kanyang ina. Kinagabihan ay halos tubig lamang ang kanyang hinigop upang maibsan ang gutom. Habang nakahiga ay tahimik siyang nanalangin. "Hindi ko man alam kung ano ang mangyayari bukas. Salamat pa rin po sa panibagong araw." Sa kabilang dako ng baryo, sa ilalim ng isang napakalaking punong balete, muling nagpakita ang matandang pulubi. Ngunit unti-unti itong nagbago. Nawala ang kanyang kubang likod.
naglaho ang punit-punit na kasuotan. Ang mahaba niyang balbas ay naging makintab na pilak. Lumiliit ng lumiliit ang kanyang katawan hanggang sa maging isang maliit na nilalang. Isa pala siyang duwende. Isa sa mga sinaunang tagapagbantay ng kagubatan. Matagal na niyang sinusubok ang kabutihan ng mga tao. Marami na siyang nakitang mayayaman na walang pakialam. Marami na ring mahihirap na nagdamot kahit may kaunti. Ngunit kakaiba si Lyra. Nagbigay siya ng walang hinihinging kapalit. Napangiti ang duwende. Natagpuan ko na rin ang taong karapat-dapat. Kinabukasan ay maagang nagising si Lyra upang muling pumunta sa bukid. Habang nagdidilig siya ng kanyang mga tanim, ay napansin niyang tila mas sariwa ang mga gulay kaysa karaniwan. Ang mga dahon ay mas luntian at ang mga bunga ay tila mas malalaki. Nagulat siya. Kahapon lamang ay parang nalalanta ang iba rito. Hindi niya iyon pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Nang oras ng pag-aani ay lalo siyang nagtaka. Halos doble ang kanyang naaning gulay. Hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari iyon. Nang makarating siya sa palengke, ay agad naubos ang kanyang paninda. May isang negosyanteng dumating at binili ang lahat ng kanyang ani. Umuwi siyang may ngiti sa labi. Pagdating sa bahay ay natuwa ang kanyang ina. Parang napakaswerte mo ngayon. Opo nga po. Ngunit hindi pa roon natapos ang mga kakaibang pangyayari. Kinagabihan ay may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Lyra ay wala siyang nakita. Ngunit sa may hagdan ay may isang maliit na supot. Pagbukas niya rito ay naglalaman iyon ng mga binhi ng gulay na hindi pa niya kailanman nakita. Kasama nito ang isang maikling sulat. Itanim mo ito. Huwag kang matakot. Ang kabutihan ay laging may kapalit na biyaya. Walang pangalan ang sulat. Nagtaka si Lyra ngunit itinago niya ang mga binhi. Kinabukasan ay itinanim niya ang mga iyon sa bakanteng bahagi ng kanyang lupa. Lumipas ang ilang araw. Ang mga binhing iyon ang unang tumubo. Mas mabilis kaysa karaniwang halaman. Mas matibay. Mas malalaki. Hindi rin ito kinakain ng mga peste. Lalong nagtaka ang buong baryo. Anong pataba ang ginagamit mo? Wala naman. Anong klase ng binhi iyan? Hindi ko rin alam. Nagsimulang mainggit ang ilang tao. May mga nagsabing baka gumagamit siya ng salamangka. May mga nagbintang na baka may lihim siyang kayamanan. Ngunit hindi pinansin ni Lyra ang mga tsismis. Patuloy lamang siyang nagsikap. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, muli niyang nakita ang matandang pulubi. Nasa parehong lugar ito, ngunit ngayon ay mas maayos na ang itsura. Lumapit siya. Lolo, mabuti naman po at mukhang maayos na kayo. Ngumiti ang matanda. Dahil sa kabutihan mo. Nakakain na po ba kayo? Oo. Iniabot ni Lyra ang natitira niyang tinapay. Kunin niyo pa rin po ito. Napangiti ang matanda. Kahit alam mong kakaunti lang ang mayroon ka? Opo. Tila hindi ka natututo. Hindi po ako nagsisisi. Tahimik na tumango ang matanda. Huwag mong kalilimutan ang kabutihan mo kahit dumating ang pagsubok. Nagtaka si Lyra. Bakit po ninyo nasabi iyon? Ngunit nang kumurap siya ay wala na ang matanda. Napalingon siya sa magkabilang daan. Wala siyang nakita. Tanging malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Hindi niya alam na mula sa likod ng isang malaking punong balete ay nakatanaw ang maliit na duwende. Ngumiti ito habang marahang nagsalita. Malapit na ang oras upang malaman mo ang tunay na dahilan kung bakit kita pinili.
Lumipas ang ilang linggo at lalo pang umunlad ang maliit na taniman ni Lira. Ang dating lupang halos hindi magbunga ay naging luntian at hitik sa masisiglang halaman. Dumami ang bumibili ng kanyang ani at unti-unti niyang naipagamot ang kanyang inang matagal nang dinaramdamang sakit. Ngunit kasabay ng kanyang pag-unlad ay ang pagdami rin ng mga taong naiinggit sa kanya. Isa sa kanila si Roman, isang mayamang magsasaka sa baryo. Sanay siya ang may pinakamagandang ani at pinakamalaking kita. Hindi niya matanggap na isang simpleng dalaga lamang ang biglang naging matagumpay. Isang araw ay tinawag niya si Lira. "Lira, sabihin mo nga ang totoo. Ano ang lihim mo?" "Wala naman po akong lihim. Nagsisikap lang po ako." "Huwag mo akong lokohin. Walang taong ganyan kaswerte." Ngumiti lamang si Lira. "Ang lahat po ng mayroon ako ay bunga ng sipag at biyaya." Hindi nasiyahan si Roman sa kanyang sagot. Mula noon ay palihim niyang pinabantayan ang bukid ni Lira. Isang gabi, may ilang taong pumasok sa taniman at sinira ang mga bagong tanim. Tinapakan nila ang mga punla at binunot ang ilan sa mga halaman bago sila mabilis na tumakas. Kinabukasan, halos maiyak si Lira nang makita ang nangyari. Pinagmasdan niya ang kanyang nasirang bukid habang pinipigilan ang pagluha. Ngunit sa halip na magalit, tahimik siyang lumuhod. "Panginoon, kung ito man ay isang pagsubok, bigyan ninyo po ako ng lakas upang magsimulang muli." Habang nakayuko siya ay may narinig siyang mahinang tinig. "Huwag kang mawalan ng pag-asa." Napalingon siya ngunit wala siyang nakita. Sa ilalim ng malaking punong balete, isang maliit na duwende ang nakamasid. Ngumiti ito. "Mas pinili mo ang pananampalataya kaysa galit. Hindi ka nagbago." Kinagabihan, isang banayad na ulan ang bumuhos sa baryo. Pagsikat ng araw ay halos hindi makapaniwala si Lira. Ang mga halamang akala niyang tuluyang nasira ay muli nang nakatayo. Mas luntian pa ang mga ito kaysa dati. Napaluhod siya sa labis na pagtataka. Napakabuti talaga ng Diyos. Hindi niya alam na may isa pang nilalang na tahimik na tumutulong sa kanya. Ang duwendeng minsan niyang pinakain. Makalipas ang ilang araw, muling nakita ni Lira ang matandang pulubi sa dating lugar sa gilid ng daan. Ngumiti siya at agad na lumapit. "Lolo, kumusta na po kayo?" "Mabuti na, Hija." May dala na namang pagkain si Lira. Kahit alam niyang sapat lamang ang kanyang baon, ibinigay niya ang kalahati nito sa matanda. Napangiti ang matanda. "Hindi ka pa rin nagbabago. Bakit ko naman po kayo pababayaan? Kung sakaling malaman mong hindi ako ordinaryong tao, matatakot ka ba?" Bahagyang natawa si Lira. "Kahit sino pa po kayo, naging tao pa rin kayong nagutom." Tumango ang matanda. "At kung sabihin kong sinusubok lamang kita? Kung ganoon po, sana ay hindi ko kayo nabigo." Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang paligid. Napapikit si Lira. Pagmulat niya ay wala na ang matandang pulubi. Sa kanyang kinatatayuan ay isang maliit na nilalang na may puting balbas, matingkad na berdeng kasuotan, at isang kahoy na tungkod ang nakatayo. Napaatras si Lira sa labis na pagkagulat. "Kayo po." Ngumiti ang maliit na nilalang. "Huwag kang matakot. Ako ang matandang tinulungan mo. Isa akong duwende na nagbabantay sa kagubatang ito sa loob ng maraming siglo." Hindi makapaniwala si Lira. "Sinubok kita dahil gusto kong malaman kung mayroon pang taong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit." Tahimik na nakinig si Lira. "Marami ang dumaan sa akin. Ang iba ay itinaboy ako. Ang iba ay minura pa ako.
Ikaw lamang ang nagbigay ng iyong pagkain kahit ikaw mismo ay kapos. Napayo ko si Lyra. Hindi ko naman po inaasahan ang anumang kapalit. Iyon mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang pagpalain. Iniabot ng duwende ang isang maliit na butil na kumikinang na tila ginto. Ito ay isang binhi ng biyaya. Itanim mo ito sa iyong lupa. Ngunit tandaan mo, habang nananatiling mabuti ang iyong puso, patuloy na pagpapalain ang iyong buhay. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman, mawawala ang lahat ng biyayang ito. Tinanggap ni Lyra ang mahiwagang binhi habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa niya alam na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang kabutihan ay malapit nang dumating. Bitbit ni Lyra ang mahiwagang binhing ibinigay ng duwende habang pauwi sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung ordinaryong binhi lamang ba iyon o tunay ngang may taglay na hiwaga. Gayunman, pinili niyang magtiwala sa mga sinabi ng matandang duwende. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo siya sa kanyang bukid. Maingat niyang hinukay ang isang maliit na bahagi ng lupa sa gitna ng kanyang taniman. Pagkatapos ay inilagay niya ang mahiwagang binhi at tinabunan ito ng matabang lupa. Habang ginagawa niya iyon, ay taimtim siyang nanalangin. Kung ang biyayang ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa aking pamilya at sa mga taong nangangailangan, sana'y maging mabuti akong tagapag-ingat nito. Lumipas ang ilang araw. Sa lugar na pinagtamnan niya ay sumibol ang isang kakaibang halaman. Hindi ito katulad ng ibang puno. Matingkad ang mga dahon nito at tila kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Hindi nagtagal ay namunga ito. Ang bawat bunga ay may kakaibang gintong kulay. Nang pitasin ni Lyra ang isa at ipagbili sa palengke, halos hindi siya makapaniwala. Napakataas ng halaga ng bunga dahil bihira lamang itong makita. Maraming mga ngalakal ang nag-agawan upang mabili ito. Sa unang pagkakataon, nakapag-uwi si Lyra ng sapat na salapi upang mapaayos ang kanilang maliit na bahay. Naipagamot din niya ng tuluyan ang kanyang ina. Ngunit kahit unti-unti nang gumagaan ang kanilang buhay, hindi nagbago ang kanyang ugali. Patuloy siyang nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Tumutulong siya sa matatandang walang kasama. Nagbibigay siya ng libreng gulay sa mga pamilyang walang maipambili. Unti-unting nabawasan ng gutom sa kanilang baryo dahil sa kanyang kabutihan. Isang gabi, muling nagpakita ang duwende. Lyra, hindi ka nagbago. Hindi naman po kasi akin ang lahat ng biyayang ito. Ngumiti ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit lalo pang dadami ang iyong pagpapala. Ngunit sa di kalayuan, may isang pares ng matang lihim na nakatingin sa kanilang dalawa. Si Roman. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit nakita niyang may maliit na nilalang na nagbibigay ng isang kumikinang na supot kay Lyra. Mula noon ay nagsimulang mamuo ang kasakiman sa kanyang puso. Hindi pala sipag ang dahilan ng kanyang yaman. May lihim pala siyang kayamanan. At doon nagsimula ang kanyang masamang balak. Ilang gabi ang lumipas. Hindi mapakali si Roman. Paulit-ulit niyang iniisip ang mahiwagang nilalang na nakita niya sa bukid ni Lyra. Naniniwala siyang kung makukuha lamang niya ang lihim na iyon, siya ang magiging pinakamayaman sa buong lalawigan. Isang hating gabi, palihim siyang nagtungo sa bukid ni Lyra. May dala siyang pala at malaking sako. Tahimik niyang hinanap ang kakaibang punong namumunga ng kulay ginto. Nang makita niya ito ay agad niyang sinimulang hukayin ang paligid upang mabunot ang buong puno. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghuhukay, biglang bumigat ang kanyang katawan. Hindi na niya maigalaw ang kanyang mga paa. Parang may humahawak sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Napuno ng takot ang kanyang dibdib. Ano ito?
Maya-maya ay lumitaw ang maliit na duwende. Naghahanap ka ba ng hindi para sa iyo? Napayuko si Roman. Patawarin mo ako. Ang biyayang ibinigay kay Lyra ay bunga ng kanyang kabutihan. Hindi ito maaaring nakawin. Biglang gumuho ang hukay na ginawa ni Roman. Nabitiwan niya ang kanyang pala at napaluhod sa lupa. Nang sumikat ang araw, ay natagpuan siya ng mga taga-baryo na pagod at nanginginig. Hindi niya masabi ang tunay na nangyari dahil alam niyang walang maniniwala sa kanya. Samantala, nang makita ni Lyra ang nasirang bahagi ng kanyang bukid, hindi siya nagalit. Sa halip ay sinabi niya sa mga tao, kung sino man ang gumawa nito, sana'y mapatawad siya at magbago. Narinig iyon ni Roman. Labis siyang nahiya. Hindi niya akalaing kahit siya ang nagtangkang magnakaw, kabutihan pa rin ang isinukli ni Lyra. Unti-unti niyang napagtanto na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa kabutihang ipinapakita sa kapwa. Mula sa malayo, nakangiting pinagmasdan ng duwende ang nangyayari. Malapit nang matapos ang aking pagsubok, ngunit may huli pang hamon na kailangang harapin ni Lyra. Makalipas ang ilang buwan, naging masagana ang buhay sa baryo. Dahil sa mga ani ni Lyra, marami ang nagkaroon ng hanap buhay. Ang mga batang dati nagugutom ay nakakakain na ng sapat, at maging ang matatandang walang pamilya ay hindi na pinababayaan. Naging kilala si Lyra bilang isang babaeng may ginintuang puso. Ngunit isang umaga, dumating ang isang malakas na bagyo. Humagupit ang malalakas na hangin. Bumuhos ang walang tigil na ulan. Maraming puno ang nabuwal at nalubog sa baha ang ilang kabahayan. Pagkatapos ng bagyo, halos wasak ang baryo. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan at pagkain. Nang makita ni Lyra ang kanilang kalagayan, hindi siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang kanilang bahay upang pansamantalang tuluyan ng mga naapektuhan. Ipinamigay niya ang malaking bahagi ng kanyang inaning gulay at ang naipon niyang bigas. Lyra, sabi ng kanyang ina, kapag ipinamigay mo ang lahat, paano naman tayo? Ngumiti siya. May paraan ang Diyos, hindi ko kayang panoorin silang nagugutom. Sa loob lamang ng ilang araw ay halos maubos ang kanyang ipon. Muli siyang bumalik sa simpleng pamumuhay. Marami ang nagsabi na nagkamali siya. Dapat inisip mo rin ang sarili mo. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang makita ang kanyang mga kapitbahay na muling bumabangon. Kinagabihan, muling nagpakita ang duwende. Lyra, alam mo bang maaari mong itinago ang lahat ng yaman mo? Opo. Bakit hindi mo ginawa? Dahil ang biyaya ay walang halaga kung ako lang ang makikinabang. Napangiti ang duwende. Natapos mo na ang pinakamahirap na pagsubok. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, itinaas ng duwende ang kanyang maliit na tungkod. Unti-unting lumiwanag ang buong bukid. Ang mga tuyong halaman ay muling sumigla. Ang mga punong nabuwal ay tila kusang tumuwid. Ang mga tanim na inanod ng baha ay muling tumubo na parang walang nangyari. Namangha si Lyra. Hindi ko po ito maintindihan. Dahil hindi mo ipinagdamot ang iyong biyaya, ibinabalik sa iyo ng kalikasan ang lahat ng nawala. Hindi lamang ang bukid ni Lyra ang muling sumigla. Unti-unting naging mataba rin ang mga lupain ng kanyang mga kapitbahay. Dumami ang kanilang ani at naging masagana ang buong baryo. Hindi na kailangan pang humingi ng tulong ang mga tao sa malalayong bayan. Nang sumunod na anihan, masagana ang naging ani ng bawat pamilya. Labis ang pasasalamat ng mga taga-baryo kay Lyra. Ngunit sinabi lamang niya, huwag ninyo akong pasalamatan. Magpasalamat tayo sa Diyos at huwag nating kalimutang tumulong sa kapwa.
Lumapit si Roman sa kanya. Lira, patawarin mo ako. Naiinggit ako noon at sinubukan pa kitang nakawan. Ngumiti si Lira. Matagal na kitang pinatawad. Napayuko si Roman habang lumuluha. Mula noon ay naging mabuting tao rin siya at tumulong sa muling pagbangon ng baryo. Bago tuluyang maglaho, nagsalita ang duwende kay Lira. Hindi na tayo muling magkikita. Nais kong magpasalamat sa iyo. Pinatunayan mong ang tunay na kayamanan ay nasa pusong marunong magmahal, magpatawad, at magbahagi. Unti-unting naglaho ang maliit na nilalang sa isang maningning na liwanag. Hindi na siya muling nakita ng sinuman. Ngunit sa tuwing sasapit ang anihan, may isang maliit na halamang kumikislap sa gitna ng bukid ni Lira. Nagsisilbi itong paalala na ang kabutihang ibinibigay ng walang hinihintay na kapalit ay laging may biyayang bumabalik sa tamang panahon. Lumipas ang maraming taon. Ang baryo na minsang winasak ng bagyo ay naging isa sa pinakamasaganang lugar sa buong lalawigan. Ang dating lupang hirap magbunga ay naging luntiang sakahan. Ang mga tao ay hindi na lamang umaasa sa swerte kundi sa pagtutulungan at kabutihan ng isa't isa. Si Lira ay hindi na lamang simpleng magsasaka. Siya ay naging haligi ng kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, nanatili siyang payak mamuhay. Hindi siya nagpatayo ng marangyang bahay. Hindi siya naghangad ng kapangyarihan. Ang kanyang ina ay tuluyan ng gumaling at masayang namuhay sa tabi niya. Isang gabi, habang nakaupo si Lira sa gitna ng kanyang bukid, muling lumitaw ang liwanag sa lugar kung saan unang tumubo ang mahiwagang halaman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi duwende ang kanyang nakita. Isang mas matandang nilalang, mas maliwanag at tila gawa sa sinag ng buwan ang lumitaw. Lira, wika nito. Dumating na ang panahon upang isara ang siklo ng biyaya. Nagulat siya. Sino po kayo? Ako ang tagapag-ingat ng lahat ng kabutihang ipinagkakaloob sa mga lupain ng tao. Ang duwende na nakilala mo ay isa lamang anyo ng aking pagsubok. Tahimik na nakinig si Lira. Sa loob ng mahabang panahon, sinusubukan ko ang puso ng mga tao. Ngunit bihira ang tulad mo. Napayuko si Lira. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Ngumiti ang nilalang. Hindi ka naging perpekto, ngunit nanatili kang totoo. Unti-unting nagliwanag ang buong bukid. Ang mga gintong bunga ay unti-unting naging karaniwang buto. Ang mahiwagang puno ay dahan-dahang naglaho. Natigilan si Lira. Ang lahat po ba ay mawawala? Hindi. Ang tunay na biyaya ay hindi kailanman nasa anyo ng ginto o milagro. Ito ay nasa mga pusong natutong magmahal kahit walang kapalit. Pagkatapos noon ay naglaho ang liwanag. Ngunit sa halip na lungkot, kapayapaan ang naramdaman ni Lira. Dahil sa unang pagkakataon, naunawaan niya na hindi kailanman ang mahika ang tunay na nagpalago sa kanilang buhay, kundi ang kabutihan ng bawat tao sa kanyang paligid. Sa paglipas ng panahon, si Lira ay tumanda sa gitna ng payapang baryo. Ang kanyang pangalan ay naging alamat sa buong lalawigan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihan. Ang mga bata ay lumalaki na may kwento tungkol sa dalagang nagbahagi ng kanyang pagkain kahit siya ay gutom, at nagligtas ng isang buong baryo sa pamamagitan ng kabutihang loob. Si Roman ay naging isa sa kanyang pinakamaasahang katuwang sa bukid. Natutunan niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa dami ng taong natulungan. Isang araw, habang nakahiga sa kanyang simpleng bahay, tinawag ni Lira ang kanyang mga kababaryo. Huwag ninyong kalilimutan, mahina niyang sabi, na ang kahit maliit na kabutihan ay maaaring magbago ng maraming buhay.
Huwag ninyong hintaying magkaroon kayo ng sobra bago kayo tumulong. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magbigay kahit wala nang natitira. Pagkatapos noon, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata ng payapa. Sa labas ng kanyang bahay, ang mga tanim ay mahinahong sumasayaw sa hangin at sa gitna ng bukid, isang maliit na liwanag ang muling sumilip, tila paalala ng isang mahikang minsang nagbago ng isang buong mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito hinihintay o kinakatakutan dahil alam ng lahat, ang mahika ay hindi kailanman lumalabas sa anyo ng duwende. Ito ay naninirahan sa puso ng taong marunong magmahal ng walang hinihinging kapalit, wakas.